Sa loob ng maliit at malamig na kwarto ng ospital, tahimik na umiiyak si Kyle habang nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang ina. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Venus na hindi pa rin nagigising matapos ang aksidente. Mama, kumising ka na po, kailangan po kita. Mahinang bulungan ni Kyle, pilit pinipigilan ang paghikbi. Walang nakuhang sagot si Kyle, tanging ang maihinang tunog ng makina at ang mahinang paghinga ng lamang ng kanyang inang pumuno sa silid. Pinunasan ni Kyle ang kanyang mga luha. Alam niyang hindi siya dapat umiyak pero hindi niya mapigilan. Napatingin na nga lamang si Kyle sa pinto nang marinig ang katok. Kyle, iho, kumain ka na ba? Tanong ni Aling Nida, ang matandang may-ari ng inuupahan nga nilang kwarto. Baka sa mukha ni Aling Nida ang pag-alala para kay Kyle. Umiling si Kyle. Lumabas ka muna saglit, bilhan kita ng tinapay. Alok na nga lamang ng matanda. Umiling ulit ang bata. Dito na lang po ako, Aling Nida. Ayoko pong maiwang mag-isa sa bahay po tsaka ayoko din pong maiwang mag-isa si inay. Malungkot na ani nga ni Kyle. Napabuntong hininga na nga lamang ang matanda, pero hindi na nga ito nagpumilit pa. Kyle, iho, paano na kayo ng nanay mo? Wala pa rin bang tulong na dumarating? Pasensya ka na kung hindi sapat ang tulong ko sa inyo. May pag-aalala pa nga ang boses na saad ni Aling Nida. Saglit na tigilan si Kyle. Bumalik sa isip niya ang usapan ng mga nurse kanina tungkol sa bayarin sa ospital. Hindi pa nila nababayaran ang utang nila sa renta. Tapos may hospital bills pa. Kailangan gumawa ng paraan ni Kyle. Aling Nida, may alam po ba kayong pwedeng pagkakitaan? Matapang na tanong na nga lamang ni Kyle. Naku anak, napakabata mo pa para magtrabaho. Komento naman ng matanda. Hindi po, kaya ko po, basta po para kay inay. Pursigidong sagot ni Kyle at pinunasan ng luha sa pisngi. Nag-isip ang matanda. Nabalitaan ko may audition daw sa isang malaking music studio. May contest na nagaganap para sa mga batang singer. Pahayag ni Aling Inida. Singer? Namilog ang mata ni Kyle. Tumawa si Aling Nida. Oo, at malaki rin ang premyo sa mananalo. Kahit matalo ka ay may pera pa rin. Siguro naman hindi masama kung susubukan mo iho, di ba? Siguradong mananalo ka kaagad dahil ang ganda ng boses mo. Buong paghanga na saad pa nga ni Aling Nida. Nahiya na nga lamang si Kyle sa papuri. Alam niyang hindi ito basta-bastang audition. Pero kailangan ni Kyle na makasali sa audition. Mama, pupunta muna ako sa music studio Hanap po ako ng paraan. Bulong nga ni Kyle sa sarili habang hawak pa rin ang mga kamay ng kanyang ina. Sige po, Aling Nida, susubukan ko po. Maraming salamat po talaga. Napabuntong hininga at buong pasya na tugon naman ni Kyle. Kinabukasan nasa harap na nga siya ng iyang granding gusali ng Arcelia Music Studio. Napalunok si Kyle sa laki ng building. Ang daming bata, ang daming kamera, at ang daming sikat na tao. Pero hindi siya pwedeng umatras. Kinakabahan man siya. Lumapit si Kyle sa registration booth. Ate, gusto ko po sanang sumali sa audition. Sambit nga ni Kyle. Ilang taon ka na? Tanong ng babaeng staff habang nakataas ang kilay at tila sinusuri pa nga si Kyle. 6 po. Magalang na sagot naman ni Kyle. Nagkatinginan ang mga nasa likod ng mesa. Halatang nag-aalinlangan sila. May kasama ka ba, iho? Tanong ulit ng babae. Umiling si Kyle. Ako lang po nasa ospital po kasi si mama kaya nga po ako sumali po dito. Napansin ng staff ang damit niyang kupas at ang sapatos niyang may butas. Tila naawa naman ang babaeng staff kaya binigyan ito ng marahang ngiti si Kyle. Naku, kawawa ka naman bata, anong pangalan mo? Tanong nga ng babaeng staff. Kyle Arcelia po. Sagot ni Kyle na ikinagulat na nga lamang ng babaeng staff. Ganon din ang iba. Nagtataka naman si Kyle kung bakit tila gulat na gulat nga ang mga staff nang sabihin niya ang pangalan niya. May problema po ba, ate? Nag-aalinlangan na tanong pa nga ni Kyle. Walang problema bata. Nabigla lang kami sa apelyido mo eh. O sige Kyle, punan mo to.
Nagmamadaling saad nga ng babaeng staff at iniabot nga kay Kyle ang audition form. Matapos siyang tulungan nga ng isang mabait na staff na magsulat, pumila na nga si Kyle. Lumipas ang ilang oras at sa wakas, siya na nga ang tinawag. Pumasok si Kyle sa loob ng audition room kung saan naroon ang 3 hurado at ang mismong may-ari ng studio na si Azon Arcelia. Nalaki ang mga mata ni Kyle. Nandito si Idol Azon. Bulong nga ni Kyle at hindi makapaniwala. Tumingin sa kanya si Azon. Isang bata? Napakabata para sa contest na to. Pero may kung anong pakiramdam si Azon na hindi nito maipaliwanag habang nakatingin sa mukha ni Kyle. Tumingin si Azon sa audition form ng bata. Nagulat si Azon nang makita nga ang pangalan ng bata. Kyle Arcelia. Ito ba ang pangalan mo, bata? Tulalang tanong pa nga ni Azon. Opo. Mabilis na sagot naman ni Kyle at puno ng sigla. Napalunok na nga lamang sa sariling laway si Azon. Hindi mapakali si Azon dahil may pakiramdam siya na may connection siya sa batang Kyle. Bukod sa pareho nga ang apelyido nila ng bata. Okay Kyle, magsimula ka na sa pagkanta. Ani nga ni Azon at tumikim. Huminga ng malalim si Kyle at kumiti. Saka nagsimulang kumanta. Kahit walang background music, ay napamanghang mga tao sa loob. Samantalang nanlaki naman ang mga mata ni Azon nang marinig ang kanta ng batang si Kyle. Bigla tuloy na alala ni Azon ang dating kasintahan na si Venus. Ang babaeng iniwan niya para tuparin ang pangarap sa ibang bansa. Hindi kaagad nakapagsalita si Azon. Nanatili siyang nakatingin kay Kyle. Pilit inuunawa kung paano nalaman ng batang to ang kantang yun. Para sa'yo. Isang kantang hindi niya kailanman inilabas sa publiko. Isang kantang tanging si Venus lamang ang nakakaalam. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang ilaw ng aking puso. Malambing nga na kanta ni Kyle. Napakapit na nga lamang si Azon sa gilid ng mesa at hindi maiwasan na maging emosyonal sa halo-halong nararamdaman. Sa isang iglap, hinila nga siya ng ala-ala pabalik sa isang gabing hindi niya makakalimutan. Isang maliit pero maaliwalas na unit sa isang mataas na kondominium ang nagbigay ng tahimik at pribadong espasyo para sa dalawa. Sa loob ng simpleng hapunan lang ang nakahanda sa lamesa. Adobo, sinigang at kanin. May maliit na cake na may kandila sa gitna at sa tabi naman nito isang maliit na regalo na maingat na binalot sa pulang papel. Si Venus na nakasuot ng lumang, simpleng damit, abalang nag-aayos nga ng plato. Happy birthday, Azon! Masayang ngumiti si Venus habang iniabot nga ang kutsara at tinidor sa binata. Nakangiti rin si Azon habang tinitignan ng babae sa harapan niya. Hindi mo na dapat pinaghirapan to, mahal. May hinanda pa naman ako para sa atin. Malambing na saad ni Azon. Siyempre naman, espesyal ang araw na to. Saka birthday mo kaya dapat ikaw ang padadayuhin ko. Hindi ako. Sagot nga ni Venus. Tinitigan lamang ni Azon si Venus. Hindi niya kailangan sabihin pero sa puso ni Azon, wala nang hihigit pa. Na kahit na anong regalo, kesa sa presensya ni Venus sa gabing to. Matapos nilang kumain, kinuha ni Venus ang isang maliit ng gitara. Muli itong umiti kay Azon. May inihanda akong kanta para sa'yo. Sabi pa nga ni Venus na medyo nahihiya. Kanta? Para sa akin? Sabik na saad pa nga ni Azon at napaayos ng upo. Oo, kaya sana magustuhan mo, mahal ko. Ngiting sagot ni Venus. Tumikim ito at sa kamerahang pinindot ang unang nota sa gitara at saka ito nagsimulang umawit. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang ilaw ng aking puso. Sa bawat linya ng kanta, pakiramdam ni Azon ay mas lalo siyang hinahatak palapit kay Venus. Hindi niya alam kung dahil sa tono, sa lambing ng boses nito o sa paraan ng pagkakatingin nga nito sa kanya habang inaawit ang kanta, pero isa lang ang sigurado ni Azon. Mas lalo siyang nahulog kay Venus at alam ni Azon na mahal nga nila
ang isa't isa. Nang matapos ang kanta, hindi na nga nag-atubili pa si Azon. Lumapit siya, maingat na inilapag ang gitara sa tabi at hinaplos ang pisngi ni Venus. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong araw, mahal. Bulong nga ni Azon. Happy birthday, mahal. Mahina namang tugon ni Venus at napabungis-ngis pa. At bago pa man mapigilan ni Azon ang sarili, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng init, pagnanasa at damdaming hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. At sa gabing yun sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, ibinigay nila ang kanilang sarili sa isa't isa. Napabalikwa si Azon mula sa alaala, kasabay ng pagbalik nga ng kanyang pandinig sa loob ng silid ng audisyon. Doon sa harapan ni Azon ay isang batang lalaki na may parehong tono ng boses niya, parehong paraan ng pagbigkas ng mga salita at parehong emosyon sa pagkanta. Walang iba kundi ang batang si Kyle. Anak ko ba siya? Diretsang tanong kaagad ni Azon sa sarili. Halos hindi niya nga namalayan ang pagtapos ng kanta. Nang matapos si Kyle, nagpalakpakan ng mga hurado at hangang-hanga nga sa bata. Napakagaling ng bata. Hindi na kailangan ng background music kung ganyan ba naman ang boses eh. Sigaw pa ng isang hurado sa tuwa at mangha. Napakaganda ng boses mo, iho. Sabi pa nga ng isa. Tumingin si Kyle kay Azon para hintayin nga ang opinyon ng kanyang idolo. Hindi kaagad nakasagot si Azon. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niya munang makasigurado. Napahanga mo ako, bata. Simple pero makahulog ang komento nga ni Azon na ikinalawak nga ng ngiti ni Kyle. Kinabukasan inihayag na nga ang listahan ng mga napiling contestants. Habang nagtitipon ng mga bata sa bulletin board, hindi makapaniwala si Kyle nang makita na nasa number 1 ang kanyang pangalan. Nakapasok ako! Mahina ang boses ni Kyle pero puno ng saya, ngunit napansin niya ang ibang batang nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Kyle kung bakit masama ang tingin ng ilan sa mga bata. Nagkibit balikat na lamang si Kyle at sumabak ulit sa pagkanta. Ngayon na nakapasok na siya sa contest, kailangan niya lamang makaabot sa semifinal. Matapos ang unang linggo ng contest, unti-unting naramdaman ni Kyle ang kakaibang tingin ng ibang mga batang contestant sa kanya. Hindi niya yon pinansin noong una hanggang sa mapansin niyang kahit saan siya magpunta ay may pabulong-bulong sa paligid. Nakatayo si Kyle sa tabi ng pintuan ng studio nang may lumapit na 3 batang lalaki, mas matanda pa sa kanya. Uy, ikaw ba yung bagong pasok? Tanong ng isa na kaakbay pa nga sa kasama nitong lalaki. Oo. Mahinang sagot naman ni Kyle. Nagkatinginan ng 3 sa kanang tawa. Narinig ko special treatment ka raw ah. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Sagutan nga ng 2 bata pero pinagtanggol ni Kyle ang kanyang sarili. Eh bakit daw may bodyguard ka? Si Mr. Azon pa nga mismo ang nag-recommend sa'yo, di ba? Sabat pa nga ng isa. Napayo ko si Kyle, wala nga siyang ideya sa sinasabi ng mga bata. Ngunit isa lang ang alam ni Kyle, yun ay ayaw ng mga bata sa kanya. Kahit na magaling naman siya. Ano bang meron sa'yo ha? Ang dudumi ng damit mo, hindi ka bagay dito. Singhal pa nga ng pinakamatangkad sa kanila. Napatingin si Kyle sa sarili nga niyang suot. Luma pero malinis naman. Hindi naman masama maging mahirap ah. Sagot nga ni Kyle ng mahina pero matatag. Nagtawanan ng 3. Hindi nga masama pero hindi rin dapat nakikisiksik ang mahirap sa mundo ng mayayaman. Sarcasticong sagot pa nga ng isang bata. Napatiimbagang na nga lamang si Kyle. At least ako nagsusumikap para sa nanay ko. Eh kayo, anong matibay na dahilan nyo kung bakit kayo nag-aapi ha? Matapang nga niyang sabi. Napatigil saglit ang mga bata pero imbes na matauhan, mas lalo pang nagalit. Ang pinakamatangkad nga sa kanila. Ah, matapang ka ah! Singhal ng matangkad na lalaki at itinulak nga siya nito. Dahilan para mapataas nga at mapaatras si Kyle. Hindi pa man siya makakabawi, may isang boses na nga na pumuno ng buong silid.
Anong kaguluhan nangyayari dito? Napalingon ang lahat at kinabahan ng tatlong lalaki nang makita si Azon. Lumapit ito kay Kyle at marahang pinatayo. Seryosong mga tingin nga ni Azon sa mga batang nangaapi kay Kyle. Nagmadaling umatras ang tatlo, halatang kinakabahan. Anong ginawa nyo? Hindi ba nasa patakaran ng contest na walang bully na mangyayari? Malamig na tanong nga ni Azon. Halatang pinipigil ang galit dahil batid nga niyang hindi maiiwasan minsan ang pag-aaway. Sorry po! Tanging sagot na nga lamang ng mga bata at napayuko. Walang mabuting dahilan para apihin ang ibang tao. Kung may problema kayo, sabihin nyo ng maayos. Hindi yung mga api kayo ng kapwa nyo. Maliwanag ba mga bata? Mahinahong sabi nga ni Azon. Nagkatinginan ng tatlo halatang takot na takot sa sinabi nga ni Azon. Patawad po, Sir Azon. Nanginginig na sabi ng matangkad na batang lalaki. Hindi na po mauulit. Dagdag ng isa pa. Pagbibigyan ko kayo ng pagkakataon, sana hindi na ito maulit sa mga bata, okay? Sagot nga ni Azon. Sabay-sabay na tumango naman ang mga bata. Hindi inasahan nga ni Kyle na ipagtatanggol siya ng kanyang idolo na si Azon. Dito sa contest na to, hindi basahan ng estado ng buhay. Ang mahalaga ay ang talento at sipag. Huwag niyo akong bigyan ng rason para isipin na hindi kayo karapat-dapat dito. Muling sabi nga ni Azon habang nakatingin sa mga batang ng api kay Kyle. Sabay-sabay na tumango ang tatlo. Sige, kumain na kayo mga bata at bumalik sa practice room. Utos nga ni Azon. Opo, sir! Nagmadaling umalis nga ang tatlo. Naiwan sina Kyle at Azon na magkasama sa hallway. Tahimik lang silang nagkatinginan. Sa loob-loob na Azon, parang may humihila nga sa kanya para yakapin nga ang bata. Pero hindi pa ngayon. Kailangan niyang makasigurado muna sa kanyang hinala. Matapos ang insidente sa rehearsal, pinasama nga ni Azon si Kyle sa kanyang opisina. Nasa loob sila ng isang maluwag na silid na may mga pader na puno ng mga plakang nagtatampok ng mga albums at awards ni Azon. Habang nag-aayos si Azon ng mga papeles, hindi maiwasang mag-obserba ni Kyle sa paligid. Humahanga nga sa dami ng awards na natanggap ng idolo nito. Pagkatapos ng ilang saglit, nakatahimikan hindi na nga napigilan pa ni Kyle ang sarilit nagsalita na nga. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga. Sir Azon! Lumingon si Azon at ninitian si Kyle. May itatanong ka ba, Kyle? Tanong nga ni Azon. Idol po kita, lagi po kitang pinapanood. Kasama ko po si Mama. Sabi niya po isa ka po na pinakamagaling na singer. Masiglang sabi pa nga ni Kyle. Salamat Kyle, hindi ko inaasahan na sasabihin mo yan. Masaya akong malaman yon. Tuwa naman na saad nga ni Azon habang iniwasan ang ilang ulap nga ng lungkot na unti-unting umaabot sa kanyang mga mata. Napangiti ng lungkot, si Kyle ang maalala ang ina na nasa ospital. Si Mama po kasi tinuturuan po ako kung paano kumante. Sabi po niya ikaw po ang dapat kong tularan. Wika nga ni Kyle may kasamang kaligayahan sa kanyang boses. Ang mga tanong na bumabagabag nga sa isipan ni Azon ay unti-unting nakukuha na nga niya ang sagot. May tanong ako Kyle. Ano nga pala ang pangalan ng ina mo? Tanong nga ni Azon tila nag-iingat nga sa bawat salita. Si Mama? Venus po ang pangalan ng mama ko, sir. Sagot pa nga ni Kyle na may sigla. Namutla si Azon. Pakiramdam niya ay nawalan nga siya ng lakas para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sabi mo? Utal pa nga na tanong ni Azon. Halos hindi na nga marinig pa ang boses sa sobrang hina. Venus po ang pangalan ni Mama. Pag-uulit nga ni Kyle na may pagtataka nang makitang ekspresyon ni Azon. Napatingin si Azon sa bata sa mga mata nito sa muka sa paraan ng pananalita. Doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya naisip kailanman. Paano to nangyari? Mahina nga niyang bulong. Nanginginig ang kamay ni Azon. Napakunot ang noo ni Kyle. Saka tinignan ang mukha ng idolo. Sir Azon, bakit po kayo umiiyak? Hindi na malaya ni Azon na umiiyak na pala siya. Pero hindi sumagot si Azon. Sa halip lumapit siya at marahang hinawakan
Ang magkabilang balikat ng bata, pinagmasdan niya ito ng mas mabuti sinisuri ang muka. Hindi maaaring magkamali si Azon. Anak niya si Kyle. Anak nilang dalawa ni Venus. Maraming ebidensya na nagpapatunay na anak niya ito. Mula sa apelyido, itsura, at kanta na ginamit nga ni Kyle. Anak nga kita, Kyle. Anak kita. Mahinang sabi ni Azon na halos hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. Nanlaki rin ang mga mata ni Kyle. Ilang saglit siyang hindi gumalaw bago unti-unting umiling. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Paano anak niyo po ako? Kilala niyo po ba ang mama ko? Sunod-sunod na tanong nga ni Kyle na hindi pa magawang itatak nga sa isip ang sinabi ni Azon. Anak, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Hindi ko alam na may anak kami ni Venus. Pero nakakasigurado ako na tamang hinala ko. Desperadong paliwanag nga ni Azon. Kung nalaman ko lang noon, hindi ko kayo hinayaang maghirap. Dagdag pa nga ni Azon, nang napagtanto nga na naghihirap nga ang kanyang magina. Napatigil nga si Kyle. Napatingin siya sa ibaba sa kamahina nga niyang sinabi. Bakit hindi mo kami sinama? Bakit iniwan mo kami ni mama? Kung totoo pong papakita, bakit ngayon ka lang nagpakita? Napakasakit na tanong nga ni Kyle. At doon lang naramdaman ni Arzon ang bigat ng kanyang naging desisyon noon. Ang pag-alis at pagpili sa pangarap. Ngayon nandito na nga ang bunga ng pagmamahalan nila ni Venus. Isang batang matagal na ngang nangangarap na magkaroon ng ama. Niyakap nga ni Azon ang anak na si Kyle. Shh, tahan na anak, patawarin mo ko. Buong akala ni Azon na kapag naabot nga niya ang pangarap, ay mabibigyan niya ng masaganang buhay si Venus at sa magiging anak nila. Hindi lubusang akalain ni Azon na mararanasan ang kanyang magina ang hirap. Hindi niya ito ginusto. Ngunit kasalanan niya pa rin dahil mas pinili pa rin ni Azon na abutin ang mga pangarap. Pinahid ni Kyle ang mga luhang naguunahan nga sa kanyang pisngi. Mahigpit na niyakap nito si Azon na hindi nito inakalang ama pala niya. Pwede mo akong tawaging papa, anak. Sabi ni Azon habang pinapatahan pa rin si Kyle. Papa Azon, nag-audition po ako hindi lang po dahil gusto ko pong kumanta. Kailangan ko pong kumita ng pera para kay mama eh. Mahina ang tinig ni Kyle, nanginginig. Natigilan si Azon at hinarap nga ang anak nang maalala na nasa ospital nga si Venus. Anong nangyari sa mama mo? Tanong nga ni Azon. Na-aksidente po siya, hindi ko po alam ang gagawin ko, wala po kaming pera. Natatakot po ko na baka lumala po ang kanyang kalagayan. Sagot nga ni Kyle, hindi na mapigil pa ang paghikbi. Para siyang sinampal sa mukha sa narinig. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ni Azon at tanging mga hipi nga ni Kyle ang kanyang naririnig. Hindi Venus. Bulong nga ni Azon nanginginig ang kamay. Matagal na po siyang walang malay. Dagdag pa nga ni Kyle. Tumayo si Azon mula sa pagkakalood sa harapan ni Kyle. At hinawakan ng kamay ng anak. Anak, samahan mo ko. Sa kung saan si mama mo gusto ko siyang makita. Pakiusap. Pagmamakaawang saad nga ni Azon. Walang alinlangan na tumango naman si Kyle. Sa isip ni Kyle may tsansa nga na makatulong ang kanyang papa sa kanyang mama. Halos hindi makahinga si Azon habang nakatayo sa pintuan ng kwarto ni Venus. Hawak niyang malit na kamay ni Kyle pero hindi niya may galaw ang kanyang mga paa. Nasa harapan lang niya ang babaeng matagal na nga niyang hinahanap subalit hindi siya handa sa itsura nga nitong nakahiga sa kama maputla at napapalibutan ng mga makina. Venus, mahinang bulong nga ni Azon. Lumapit siya kasama si Kyle sa kama, dahan-dahan siyang umupo sa gilid nito. Nanginginig ang mga daliri ni Azon habang inaabot nga ang malamig na kamay ni Venus. Anong nangyari sa'yo, mahal? Halos hindi na nga niya marinig ang sariling tinig. Hindi siya mapakali. Ang Venus na nakilala niya ang babaeng puno ng buhay ng sigla, ng tawa ngayon ay wala ng malay. Muling tumingin si Azon kay Kyle na nakayuko at maigpit na nakahawak nga sa kumot ng ina. Anak, paano nangyari to kay mama mo? Nasasaktan na tanong ni Azon. Naglalakad po kami papunta sa palengke. Ang sabi po ni mama, bibili lang po kami ng kaunting gulay. Kasi
Gusto po niyang ipagluto po ako ng paborito kong sinigang kahit kaunti lang po ang laman. Paliwanag nga ni Kyle. Napangiti si Azon ng bahagya nga pero saglit lang. Pero may mabilis pong dumaan na motor sabi na po ng mga pulis, lasing daw po ang driver. Hindi ko po alam, bigla na lang po akong itinulak ni Mama palayo tapos siya po ang nabangga. Pagpapatuloy nga ni Kyle, tila sinisisi nito ang sarili. Hindi ko po alam ang gagawin ko, ang dami pong dugo, tapos hindi na po siya gumagalaw. Bulong pa nga ni Kyle. Hindi na nga kinaya pa ni Azon. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Puno ng pagsisisi sa puso nga ni Azon dahil kung hindi, dahil sa kanya. Hindi sana mangyayari to. Sa kanyang magina. Patawad kung hindi kita natagpuan ng mas maaga. Patawad kung huli na akong dumating. Naluluhang sad nga ni Azon sa bisig ng anak. Hinawakan muli ni Azon ang kamay ni Venus. Habang yakap-yakap ang anak. Kung hindi lang ako umalis noon, kung hindi lang ako naging makasarili, hindi sana ako naghirap ng ganito. Mahinang bulong ni Azon. Hindi sumagot si Kyle. At tanging iyak lamang ang tinugon habang yakap ang ama. Venus anak, mahal na mahal ko kayo. Pinikit ni Azon ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya napigilan ng pag-iyak. At sa puntong yon gustong saktan at parusahan nga ni Azon ang sarili. Masinigpitan niya ang yakap kina Kyle at Venus. Takot na baka may mangyari nga ulit na masama sa magina. Ilang araw nang hindi umalis si Azon sa ospital. Simula nang makita niya si Venus na walang malay, tila nagbago ang takbo ng mundo niya. Ang mga araw na lumilipas ay puno ng paghihintay at pag-aalaga. Hindi lang para kay Venus kundi para rin kay Kyle. Madalas niyang mahuling, tahimik lang si Kyle nakaupo sa tabi ng kama ng ina at minsan, maririnig ni Azon ang mahina nitong bulong ng panalangin na sana ay magising na si Venus. Anak, gusto mo bang turuan kita ng bagong kanta? Alok nga ni Azon isang gabi habang nasa ospital pa rin sila. Napatingin si Kyle sa kanya. Pwede po ba, Tito Azon? Sabik ngunit nahihiyang tanong ni Kyle. Pwede pero tito pa rin ang tawag mo sa akin, hindi ba dapat papa na? Biro pa nga ni Azon, pilit na pinapasaya ang bata. Namula ng bahagya ang pisngi ni Kyle, hindi pa rin lubos maisip na may ama na pala si Kyle at ito pa ang iniidolo nitong singer. Sige po, Papa. Mahinang sabi ni Kyle. Ayan, mas gusto ko yan. Natutuwang saad ni Azon at ginulo ang buhok ng anak. Nagpatuloy nga sa kanilang pag-aaral ng kanta. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malapit nga ang mag-ama. Hindi lang dahil sa kanilang dugong magkaugnay, kundi dahil din sa iisang bagay na nag-uugnay sa kanila. Walang iba kundi ang musika. Makalipas ang ilang araw habang hinihintay pa rin nilang magising si Venus, dinala ni Azon si Kyle sa kanyang music studio. Mga kasama, gusto kong ipakilala sa inyo. Nilingon nga ni Azon ang anak at tinilagay ang kamay sa balikat. Si Kyle ang anak ko. Dagdag pa ni Azon. Ha? Sir Azon, anak niyo po? Paano po nangyari yun? Gulat na tanong nga ng isa. Kahit lahat nga ng staff ay nagulat din. Oo, anak ko nga siya. Sa girlfriend ko dati. At magiging asawa ko ngayon. Kaya alagaan niyo siya simula ngayon. Sagot ni Azon at hindi may tago ang tuwa sa kanyang boses. Lalong namanghang mga staff, ang ilan ay hindi napigilang mapangiti habang tinitignan ng batang nahihiyang nakatayo sa tabi ni Azon. Wow, Kyle, kaya pala ang galing mong kumanta ng audition na mukhang nakuha mo ang talento ng papa mo. Sabi pa nga ng isang empleyado. Namula si Kyle at napakamot pa nga sa ulo. Paano niyo po nalaman na anak niyo po ko? Mahina nga niyang tanong kay Azon. Saglit na natigilan si Azon, tumingin nga siya sa anak sa kangumiti. Kaya nang sabi ko dahil sa kinanta mo anak. Alam mo ba na ang kantang yun ginawa ng mama mo para sa akin? Dagdag pa nga ni Azon. Napatingin si Kyle sa kanya sa pagkamangha. Talaga po? Tumango si Azon. Oo, nung birthday ko kinanta niya yun para sa akin. Pinakamagandang regalo na natanggap ko. At ngayon narinig ko ulit mula sa'yo. Parang sinadya ng Diyos na ipaalala sa akin kung anong nawala sa akin at kung anong dapat kong ipaglaban ngayon. Sambit ni Azon. Tahimik ang lahat, maraming ang naantig sa kwento ni Azon.
Totoo nga na tadhana ang naglapit sa inyo. Ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan para magkita kayong magama. Sabi nga ng isang empleyado. Ngumiti si Kyle, hindi nito inakala na ang simpleng audition lang ay nagbigay nga daan para makita niya nitong tunay na ama. Madilim ang silid sa ospital maliban sa mahina na ilaw na nagmumula sa lampshade sa tabi ng kama ni Venus. Sa oras na yun, tulog na nga si Kyle sa kwarto na konektado sa silid ni Venus. Si Azon ay nakaupo sa tabi ng kama ni Venus. Nakahawak nga sa kamay nito habang marahang hinahaplos ang likod ng palad. Ilang araw na nga siyang hindi halos natutulog. Takot na nga siyang bumitaw. Takot siyang baka hindi na nga niya marinig ang tinig nito muli. Pero sa gabing ito, may bahagyang pagkilos mula kay Venus. Napasinghap si Azon nang makita nga niyang gumalaw ang mga daliri ni Venus. Venus? Mahina nga ngunit puno ng pag-asang tawag ni Azon. Muling gumalaw ang mga daliri ni Venus. Kasabay noon ay ang marahang pagdilat ng mga mata nito. Malabo pa ang paningin nito, tila nangangapa nga sa realidad. Dahan-dahan itong ikinurap ang mga mata at ang unang nakita ni Venus ay si Azon. Nanginginig ang mga labi ni Venus, tila hindi makapaniwala. Azon? Mahina at paus nga ang boses nito. Punong-puno ng emosyon ang mukha ni Azon. Hindi niya napigilan ang sarili, agad nga niyang hinawakan ang mukha ni Venus at hinalikan ang pisngi nito. Oo Venus, ako nga. Nandito na ako, salamat sa Diyos, salamat ang nagising ka na. Patuloy pa nga niya. Mahinang sagot ni Azon. Naging emosyonal nga ang kanilang tagpo. Hindi na napigilan ni Venus ang sarili at napaluha nang makita ang mukha ni Azon. Paano mo na lamang nandito ako? Takang tanong nga ni Venus. Habang hinahaplos ang pisngi ni Azon, parang hindi makapaniwala na nasa harapan na nga nitong lalaki. Hinawakan ni Azon ang kamay ni Venus at mariing pinisil yun. Ikukwento ko sa'yo. Huwag ka munang mabahala. Nandito na ako, hindi na kita iiwan. Hindi na kita hayaang mag-isa ulit, Venus. Mahinang bulong ni Azon. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Venus. Azon, patawad kung iniwan kita noon. Bulong pa nga ni Venus na may luha sa mga mata. Umiling sa Azon. Pinigilan nga siyang magsalita pa. Huwag Venus. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Ako ang umalis. Ako ang nagbigay ng dahilan para mahiwalay tayo. Kung alam ko lang, kung nalaman ko lang noon na buntis ka, hindi ako aalis. May pagsisisi nga sa boses ni Azon. Napapikit si Venus sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, narito na rin si Azon sa tabi nito. Saglit silang nanatiling tahimik. Pinapakaramdaman ang init ng isa't isa. Maya-maya pa tila may naalala nga si Venus at agad ditong napabangon. Kyle! Mahigpit na hinawakan nga ni Azon ang balikat ni Venus upang pigilan nitong bumangon ng bigla. Huwag kang mag-alala, mahal. Nasa kabilang kwarto lang si Kyle. Mahimbing siyang natutulog, huwag kang mag-alala. Pangalo nga ni Azon. Muling napaluha si Venus, pero sa pagkakataong to may halo na ngang pagkalito sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Tanong ni Venus, tila nangangapa nga sa katotohanan. Paano mo nalaman na may anak tayo? Bahagyang umiti sa Azon, punong-puno nga ng emosyon ng kanyang mga mata. Paano hindi ko malalaman? Ang kanta mo, Venus. Ang kantang ginawa mo para sa akin, kinanta ng anak natin sa audition. At sa sandaling marinig ko yun, alam kong hindi yun coincidence. Alam kong tayo lang ang may alam ng kantang yun. Patuloy nga ni Azon. Napangiti si Venus sa kabila ng kanyang luha. Tila hindi makapaniwala sa naging takbo ng kanilang kapalaran. Nakakabigla na nahanap mo kaagad si Kyle. Itinuro ko kay Kyle ang kanta nating dalawa dahil simbolo yun ng pagmamahalan nating dalawa. Malambing na saad pa nga ni Venus. Tumawa ng mahina si Azon at hinigpitan ng hawak sa kamay ni Venus. Alam ko, mahal, kaya mas lalo kitang minamahal sa bawat oras. Wala kang kapantay at hindi ko kakayanin na may mamahalin pa akong iba at may mahanap ka pang iba. Dapat para lamang tayo sa isa't isa. Marahan na saad nga ni Azon na may pangangkin nga sa boses. Sa sandaling yon, kahit nasa loob nga sila ng isang ospital, parang sandaling huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. At sa mahabang panahon lumapat nga din
ang kanilang mga labi sa sobrang pagkasabik. Ilang minutong nagdaan, tahimik lang si Azon habang nakaupo sa tabi ni Venus. Hindi niya maiwasang tanungin ng tanong na matagal nang ang bumabagabag sa kanya simula nang malaman nga niyang may anak siya. Venus, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na buntis ka? Mahinang sabi ni Azon. Tinapunan ng seryosong tingin si Venus. Napabuntong hininga si Venus, tila muling binabalikan ng isang sugat na matagal na nga niyang tinakpan. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata bago sumagot. Nung araw na huli tayong nagkita, yun din ang araw na sinabi mong aalis ka at pupunta sa ibang bansa para ipagpatuloy ang pangarap mo. Mahina ngunit malinaw na sagot ni Venus. Alam kong matagal mo nang gustong makapasok sa Music Academy, kaya ayokong ihadlangan ka. Dagdag pa nga ni Venus. Napayo ko si Azon, oo matagal na nga niya itong hinangad. Ang maging sikat na mga awit at magkaroon ng pangalan sa industriya ng musika. Natatakot akong sabihin sa iyo noon, Azon. Dahil alam ko kung sasabihin ko baka magbago ang isip mo. Baka hindi mo na ituloy ang pangarap mo. Baka piliin mo kung samahan kesa tuparin ang pangarap mo. Ayokong magsisi ka. Pagpapatuloy nga ni Venus. Bahagyang nanginginig nga ang boses. Napapikit si Azon at hinilit nga ang sentido. Ramdam niyang bumigat ang kanyang dibdib. Venus, ikaw ang dahilan kung bakit nangangarap ako. Gusto ko, sa pagbalik ko ay kaya na kitang buhayin. Pati sa magiging anak natin. Ngunit, kung alam ko lang noon na buntis ka, pipiliin kita at kakayanin kong matupad ang pangarap. Dahil nandyan ka sa aking tabi kasama ang anak natin. Mahinang sagot ni Azon, may lungkot sa kanyang boses. Umiling si Venus bakas nga sa kanyang muka, ang sakit ng nakaraan. Natatakot ako na magiging magulo ang buhay mo kung hindi mo tinupad ang pangarap mo. Gusto kitang pigilan noon. Gusto kitang manatili sa tabi ko pero hindi ko kakayanin na makita na hindi mo ginagawa ang mga bagay na gusto mo. Tugon nga ni Venus. Hindi agad nakapagsalita si Azon na alala nga niya gabing yun. Kung paano siya nakipaghiwalay kay Venus, iniwan ito sa gitna ng ulan. Kaya noong umuwi ako sa amin, galit na galit ang mga magulang ko. Sinabi nilang isa akong kahihiyan isang babaeng nagpatali sa isang lalaking hindi naman sigurado kung babalikan ako. Patuloy nga ni Venus pilit na pinipigilan ng muling pagtulo ng kanyang luha. Lalong kumirot ang puso ni Azon. Hindi na napigilan na yakapin nga si Venus sa sobrang lungkot at pagsisisi. Kaya napilitan ako umalis. Iniwan ko ang lahat para protektahan si Kyle, para protektahan ang anak natin. Dagdag pa nga ni Venus. Venus, mahinang tawag nga ni Azon. Hindi alam kung paano ibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Hinawakan nga ni Azon ang pisngi ni Venus at binigyan ito ng malalim na halik. May kinatugo naman ni Venus. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng lahat ng nangyari, isang bagay lang ang malinaw sa kanya ngayon. Hindi na nga niya hayaang mawalay pa ang pamilya niya sa kanya, lalo na ang babaeng minahal niya ng lubusan. Napahigpit ng hawak si Azon sa kamay ni Venus. Hindi niya alam kung paano nagawang itakwil ng pamilya nito ang sarili nilang anak. Hindi niya maintindihan kung paano nga nila nagawang talikuran si Venus sa oras na pinakakailangan nito ng masasandalan. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad, mahal ko. Kahit ilang taon pa ang lumipas bago mo ako mapatawad. Kaya kong bayaran ang mga kasalanan ko pero wag mo sanang ipagkait na makasama kayo ng anak natin. Nakikiusap na sambit ni Azon. Mas sumigpit pa nga ang yakap ni Venus kay Azon. Pinapatawad na kita. Ngunit gusto ko pa rin na pagbayaran mo ang ginawa mo. Nakangusong saad pa nga ni Venus. Gusto kong maramdaman ang presensya mo, lalo na't ilang taon din tayong hindi nagkita. Hinintay ko talaga na mahanap mo kami. Dagdag pa nga ni Venus. Napangiti na nga lamang si Azon at tinalikan nga ang likod ng palad ni Venus. Kung yun ang nais mo, mahal, gagawin ko kahit pahirapan mo pa ako. Tugon ni Azon. Maaliwalas ang umaga sa loob ng ospital. Maagang nagising nga si Venus at Azon kahit madaling araw na nga silang nakatulog. Kasalukuyang sinusubuan nga ni Azon ng pagkain si Venus nang biglang sumabat nga si Kyle. Subo, Papa! Malakas na sabi nga ni Kyle habang ibinuka ang bibig at tinuro ang kutsarang hawak ni Azon.
Napailing si Venus habang natatawa. Kyle, hayaan mo namang kumain ako ng maayos. Ayos lang, mas gusto kong dalawa kayong pinapakain. Ngumisi si Azon, tila nagugustuhan nga ang bagong responsibilidad niya. Kumuha si Azon ng isang kutsara, ng sopas at maingat na isinubo kay Venus. Hayan, sa'yo muna. Tapos ikaw naman anak. Sabay tingin kay Kyle. Masaya si Kyle na ibinuka ulit ang bibig at sinubuan ito ng maingat ni Azon. Sumasayaw si Kyle sa inuupuan nito sa sobrang tuwa. Napansin ni Azon ang saglit na pagkatulala ni Venus, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang matamis na ngiti ng babae. Isang ngiting puno ng pangungulila. Tahimik na ang paligid. Ang ilaw sa silid ay bahagyang pinahina, lumilikha ng maaliwalas at payapang atmosfera. Mahimbing nang natutulog si Kyle sa maliit na kama sa kabilang kwarto na konektado sa private room ni Venus. Nakahiga si Venus habang si Azon ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Tahimik nilang pinagmamasdan ng isa't isa. Sigurado ka bang ayos ka na? Tanong nga ni Azon bahagyang hinihigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Tumango si Venus. Oo, salamat sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito. Sagot nga ni Venus. Dapat lang. Dapat noon pa ako nandito eh. Tugon ni Azon na may ngiti. Bago pa muling makasagot si Venus, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bedside table. Nagtaas ng kilay si Azon nang makitang pangalan sa screen. Isang pangalan ng lalaki. Tumingin siya kay Venus na ghihintay ng paliwanag. Ngunit tila walang mali siya itong kinuha ang cellphone at sinagot ang tawag. Hello, Hansel? Napapitlag nga si Azon sa upuan. Hansel? Sino yun? Mas lalong sumikip ang dibdib niya nang marinig ang tono ng boses ni Venus. Magaan? Parang sanay na nga sa kausap. Hindi mo na kailangan mag-alala, okay na ako. Sagot ni Venus sa kabilang linya. May nag-aalaga na sa akin. Dagdag pa nga ni Venus. May nag-aalala na nga sa kanya. Sino ako? Tanong nga ni Azon sa kanyang isip. Napapikit si Azon, pilit na hinuhugot nga ang pasensya. Ngunit nang marinig nga niya ang sagot mula sa kabilang linya, isang malamlam pero malalim na boses ng lalaki. Doon na nga siya tuluyang nagselos. Nakita ni Azon ang bahagyang pagngiti ni Venus. Hansel, huwag kang mag-alala. Hindi pa ngayon pero babalik din ako sa restaurant kapag okay na ako. Tugon ni Venus. Napakurap si Azon. Restaurant? Tila may nagudyok nga kay Azon at sa isang iglap lumapit siya kay Venus at bigla itong niyakap mula sa likuran. Azon, anong ginagawa mo? Gulat na bulalas nga ni Venus. Ngunit imbes na kumalas, mas lalo pang hinigpitan ni Azon ang yakap. Inilapat niya ang pisngi sa balikat ni Venus at marahang bumulong. Ang tagal mong matapos dyan ah. Gusto ko nang matulog kasama mo. Bahid ang selos sa boses ni Azon nang sabihin yon. Natigilan si Venus at ramdam niya ang init ng katawan ni Azon laban sa kanya. Pati na nga rin ang bilis ng tibok ng puso nito. Sa kabilang linya, tila nag-aalalang nagtanong nga si Hansel. Venus, may kasama ka ba? Napangiti nga si Venus bagyang natawa sa inasal ni Azon. Oo, Hansel. Sige, bukas na lang ulit. Good night. Paalam nga ni Venus. Agad niyang pinutol ang tawag at sinulipan. Ang lalaking mahigpit pa rin nakayakap sa kanya. Bakit parang ang klingi mo ngayon? Tanong nga ni Venus kunwari hindi alam ang dahilan. Hindi kumibo si Azon ngunit hindi rin siya kumalas. Napabuntong hininga si Venus. Selos ka ano? Mahinang sambit pa nga ni Venus. Sa wakas nagsalita na nga rin si Azon. Seloso ko at alam mo yun, diba? Natawa si Venus at hinawakan ang mukha nito. Pilit na iningat para nga tignan siya sa mga mata. Bakit parang sobrang close nyo? May nagugustuhan ka bang iba? Bahid nga ang kaba. Nang itanong nga yun ni Azon. Napailing na nga lamang si Venus, hindi alam kung matatawa ba o maaawa sa kalagayan ngayon ni Azon. Imbes na sumagot, biglang hinilangan ni Venus ang mukha ni Azon at mabilis na hinalikan sa labi. Nabigla si Azon, ang laki ang mga mata niya
na hindi inaasahang ginawa nga ni Venus. Venus. Ngunit ngumiti lang si Venus. May anak na tayo at hindi ko magawang mag-move on sa'yo tapos tatanungin mo ako kung may gusto akong iba? Tahimik na napalunok ng alamang si Azon. Ikaw lang ang gusto ko, Azon. Walang iba. Kaya bawasan mo ng pagsiselos mo, pwede ba? Bulungan ni Venus. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon ni Azon. Hinaplos niya ang pisngi ni Venus. Saka ginawaran ulit ng malambing na halik. Nagtagal ng ilang minuto ang halikan bago humiwalay si Azon. Wala na akong ibang hahanapin pa. Mahinang tugon nga ni Azon bago siya yumakap ng mas mahigpit kay Venus. Lumipas ang mga araw at tila hindi na nga napaghiwalay pa si Azon at Kyle. Saan man magpunta si Azon, sa ospital o sa music studio, nariyan si Kyle laging nakasunod at puno ng sigla. Ako ang assistant ni Papa. Madalas ipagmalaki ng bata sa lahat ng staff ng studio. Napapatawa na nga lamang si Azon tuwing naririnig to. Hindi ka assistant na isa ka ng artista. Wika nga ni Azon habang kinakalong si Kyle. Totoo yun. Mula nang sumali si Kyle sa singing contest at nagpakitang gilas, sumabog ang pangalan nito sa social media. Viral ang audition video nito. Ang inosenteng bata na kumanta ng awitin ng theme song ng magulang nito. Hindi lang ang talento ni Kyle, ang hinangaan ng mga tao kundi pati na nga rin ang kwento sa likod ng kanilang buhay. Maraming talent agencies ang gustong i-recruit si Kyle, ngunit palaging tinatanggihan ni Azon. Hindi natin kailangan magmadali, anak. Dito ka muna sa studio ko. Marami ka pang matututunan sa akin. Paliwanag nga niya kay Kyle. Nang minsang tanungin nga siya nito kung bakit hindi siya pinayagan lumipat ng ibang management. Tumango si Kyle. Okay lang, Papa, masaya naman po ako rito eh. Nakangiting tugon nga ni Kyle. Dahil sa kasikatan ni Kyle, mas lalong lumakas ang music studio ni Azon. Mas maraming singers ang dumagsa, mas maraming proyekto ang dumating, at mas lumawak ang impluensya ni Azon sa industriya. Sa wakas, dumating ang araw na maaari nang makalabas si Venus. Habang naglalakad palabas ng ospital, ramdam ni Venus ang init ng mga bisig ni Azon sa kanyang likod. Hinawakan siya nito sa kamay para alalayan. Pagdating nila sa music studio, sinalubong sila ng mga staff. Welcome back, Venus! Bahati nga ng isang empleyado. Finally at kasama mo na ang boss namin. Biro nga ng isa pa. Hindi mapigilan ni Venus ang mapangiti. Hindi niya inaasa na ganito siya tatanggapin ng mga katrabaho ni Azon. At ang mas ikinagulat nga niya, ang buong opisyal na pagpapakilala ni Azon. Mga kasama, pinapakilala ko sa inyo ang pamilya ko. Seryosong anunsyo nga ni Azon sa harapan nga ng kanyang staff. Hinilan ni Azon si Venus, palapit sa kanya. Siya si Venus ang asawa ko. Pahabol na saad pa nga ni Azon. Nagulat si Venus sa ginamit nga na termino. Ngunit wala siyang pagkakataon pang mag-react dahil agad siyang pinalibutan nga ng pagbati. At syempre, ang anak ko, si Kyle, kilala niyo siya, di ba? Patuloy ni Azon habang pinapatong nga ang kamay sa balikat ni Kyle. Napangiti si Kyle at nahihiyang kumaway. Nagpalakpakan ng mga empleyado. May ilang mga kinilig. At may ilang tila hindi makapaniwala. Malaking balita ito sa mga fans ni Azon at siguradong magugulat din sila na may anak na pala ang nag-iisang gentleman na si Azon. Kaya palang galing kumanta ni Kyle, namana sa magulang. Yun nga ang sabi ng isang sikat na singer na naroon. Nakakagulat na may asawa at anak ka na po pala, Sir Azon. Mukhang iiyak ang maraming babae dahil dito ah. Natutuwang saad ng isa pa. Samantala si Venus hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Mula sa isang tahimik at masalimuot na buhay, ngayon ay isa na nga siyang opisyal na bahagi ng mundo ni Azon. Hinawakan nga niya ang kamay ni Azon at marahang bumulong. Salamat sa lahat. Tanging nasabi na nga lamang ni Venus. Sa sobrang emosyonal. Ngumiti si Azon at hinalikan siya sa noo. Ito pala ang simula. Hindi pa ito sapat, mahal ko.
Ipakikilala pa kita sa buong mundo. Tahimik na lumapit si Venus sa kasambahay ni Azon habang nasa loob ng malaking bahay nito. Napansin niyang walang kahit na anong larawan ng magulang ni Azon sa paligid. Manang, nasan pong mga magulang ni Azon? Tanong nga niya bahagyang nagalangan. Bahagyang nagulat ang kasambahay at tila hindi inaasahang itatanong niya ni Venus. Ngunit agad din itong napabuntong hininga at maingat na sumagot. Matagal nang wala ang mga magulang ni Sir Azon, Ma'am Venus. Sagot ng kasambahay. Natigilan si Venus. Anong ibig niyong sabihin? Pumanaw na sila, ilang taon nang nakakalipas. Simula noon, mag-isa na lang si Sir Azon pero ngayon, hindi na. Kasi nandito na kayo ni Kyle. Puno ng lungkot ang mga mata ng kasambahay habang patuloy na nagsasalita. Parang bumagsak ang puso ni Venus sa narinig. Hindi inaasahan ni Venus na sa lahat ng taong hindi nakakaalam tungkol sa nakaraan ni Azon, siya mismo ay walang kaalam-alam na dumaan pala ito sa matinding lungkot. Matapos ang mahabang araw ng trabaho, magkasama sa silid si Azon at Venus. Nakahiga na nga sila kapapagod, ngunit ramdam ang init ng presensya ng isa't isa. Nang biglang tanungin ni Venus si Azon habang nasa bisig siya nito. Azon, totoo bang wala ng mga magulang mo? Biglang nanigas ang katawan ni Azon. Kanino mo nalaman? Mahina ngunit may halong lungkot na tanong naman ni Azon. Sa kasambahay mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sagot nga ni Venus. Naisip ni Venus na hindi lang pala siya ang nahihirapan sa nagdaang taon, pati na nga rin pala si Azon. Kilala ni Venus si Azon at hindi nito ipapakita na may problema. Huminga ng malalim si Azon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila pilit na nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. Nung una mahirap pag-usapan pero ngayon handa na akong sabihin sa iyo ang lahat. Ayoko rin na ilihim ito sa iyo. Mahinang sagot ni Azon. Hinigpitan ni Venus ang yakap kay Azon. Pahiwatig na hindi siya aalis at narito lamang siya para makinig. At sa gabing yon handa na nga si Azon. Nailahad ang kwento ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Binalik ni Azon ang nakaraang nangyari sa kanyang noong nasa ibang bansa na saya. Masigla ang paligid, puno ng masasayang boses ng mga estudyanteng katatapos lamang magmarcha sa entablado. Ang ilan, mahigpit na yakap ang kanilang mga magulang, masayang pinapakita ang kanilang diploma. May mga nagtatawanan, may mga nagpapakuha ng litrato kasama ang kanilang pamilya. Ngunit sa isang sulok, isang binatang nakaitim na toga at may nakasabit pang medalya, ang tahimik lang na nakatayo, hawak-hawak ang diploma sa nanginginig niyang mga kamay. Si Azon. Dapat ito na ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Natupad na ang pangarap niya. Ngunit ngayon, parang wala itong halaga. Wala siyang magulang na yayakap sa kanya pagkatapos ng graduation. Wala siyang maririnig na boses ng kanyang ina na nagsasabing, "Anak, ang galing mo, proud na proud kami sa'yo." Wala na nga siyang maririnig na halakak ng kanyang ama na palaging nagsasabing, "Alam kong malayong mararating mo, iho." Dahil wala na nga sila. Tuluyan na nga silang nawala sa mundong to. Ilang araw bagong graduation, naunang namatay ang ina ni Azon. Malala na ang sakit nito bago pa man siya umalis patungong Amerika. Pero hindi niya inakala na ahantong ito sa ganun, kabilis na pagkawala. Tumawag ang kanyang ama isang gabi. "Anak, bumalik ka na. Wala nang mama mo." Bakas ang panghihina nga sa boses ng ama ni Azon. Nang sabihin yun, nanginig ang buong katawan ni Azon. Nang marinig niya yun, biglang nanikip ang kanyang dibdib para siyang nawala ng hangin. "Paano? Akala ko nasa ospital siya at nagpapagaling pa." Naninikip nga ang dibdib ni Azon nang tanungin ng ama. Hindi na kinaya ng katawan niya, anak. Hindi siya umabot. Rinig ni Azon ang iyak sa kabilang linya. Napaupo si Azon sa sahig ng apartment na inuupahan nga niya. Nakatitig lang sa kawalan habang mahigpit na hawak ang cellphone. Hindi niya alam kung paano iyon tatanggapin. Ang tanging nasa isip niya noon ay matatapos na ang kanyang pag-aaral at makakauwi rin siya para ipakita
sa kanyang ina ang tagumpay niya. Pero paano pa? Wala na ito. Lumipas lang ang ilang buwan, sumunod naman ang kanyang ama. Hindi dahil sa sakit sa katawan, kundi sa sakit sa puso. Ang pagkawala ng ina ni Azon ay unti-unting pumatay sa ama niya. Hindi na ito kumakain ng maayos. Parang araw-araw ay nabubuhay lang ito para maghintay ng araw na makasama ulit ang asawa. At dumating ang araw na iyon. Muling natanggap ni Azon ang isang tawag mula sa Pilipinas. Sir, si Ginoo, wala na po siya. Palitan nga ng family doctor ni Azon. Hindi na nakapagsalita pa si Azon. Para siyang tinanggalan ng boses. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa kawalan. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Parehong nawala nang hindi naman lamang niya nasilayan sa huling pagkakataon. At doon niya tinanong ang sarili. Bakit? Bakit kailangan maranasan ko to? Bakit kailangan mawala ang mga taong mahal ko? Iniwan niya si Venus noon para sa pangarap niya. At ang kapalit ng pangarap na yun ay ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Anong silbi ng tagumpay kung wala na ang mga taong dapat sana'y kasama niyang nagdiriwang? Dapat masaya siya. Pero bakit parang walang halaga ang lahat? Hindi siya dumiretso sa selebrasyon kasama ang ibang estudyante. Umuwi siya sa kanyang apartment, naupo sa gilid ng kama at hinayaan ang sarili niyang bumigay. Buong araw siyang nasa entablado, may medalya, may diploma. Pero ngayong gabi, narito siya, nakayuko, umiiyak sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod na kailanman ay hindi magiging tahanan para sa kanya. Ang tagumpay niya ay hindi na niya maibabahagi sa kanyang mga magulang. At yun ang pinakamalaking sakit na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan niya. Bumalik sa kasalukuyan si Azon kung saan nasa bisig ni Venus si Azon habang tahimik itong nakatitig sa kawalan. Muling sinariwa ang sakit ng nakaraan. Hindi ko man lang sila nayakap bago sila nawala, Venus. At hanggang ngayon, tala ko pa rin ang sakit na yon. Mahina niyang sabi. Hinaplas ni Venus ang pisngi ni Azon. Hinayaang dumaloy ang luha ng lalaking minahal niya. Hindi ka mag-isa, Azon. Nandito ako. Nandito si Kyle, hindi mo na kailangan harapin pa ang lahat ng mag-isa. Bulungan ni Venus. Mahigpit na niyakap ni Azon si Venus. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Azon na hindi na siya tuluyang nawalan. Dahil sa piling ni Venus at Kyle, may pamilya na ulit siya. Mataimtim na nakaupo si Azon at Venus sa audience section ng isang sikat na singing competition para sa mga bata, ang The Voice Kids. Ito ang unang pagkakataong magpe-perform si Kyle sa isang national TV show. Kitang-kita sa mata ni Azon ang excitement at pride habang pinapanood ang anak nilang nasa entablado, hawak ang mikropono, nakasuot ng isang cute na suit at punong-puno ng kumpiyansa. At nang matapos ang kanta, umalingaw-ngaw sa buong studio ang malalakas na palakpak. Tumayo ang audience, sumisigaw ng papuri at pati ang mga hurado ay namangha sa talento ng bata. Tuwang-tuwa si Azon. Anak natin yun. Plalas nga ni Azon habang pumapalakpak. May kinatawa naman ni Venus. Agad na bumaba ng entablado si Kyle at tumakbo palapit nga sa kanyang mga magulang. Mahigpit siyang niyakap ni Venus sabay himas nga sa likod ng anak. Ang galing-galing mo anak, I'm so proud of you. Masayang komento nga ni Venus. Masaya po ako na nakanta ko po yung kanta ko sa malaking stage. Para po sa inyo yun, Mama, Papa. Masayang pahayag naman ni Kyle. Alam mo Kyle, malayo pang mararating mo. Ang importante, pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at in-enjoy mo ang bawat kanta mo. Pangaral nga ni Azon. Tama si Papa mo anak. Hindi kami titigil sa pagsuporta sa'yo anuman ang mangyari. Dagdag pa nga ni Venus. Emotional na niyakap ni Kyle ang magulang at ganon din ang nararamdaman ni Venus at Azon.
Sa kanilang pag-uwi sa bahay, tahimik lang sina Azon at Venus. Hindi nila binabanggit kahit isang beses ang tungkol sa kaarawan ni Kyle. Napansin ni Kyle ito, kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng lungkot. Iniisip niyang baka dahil sa dami ng nangyayari, sa kanyang pagiging singer at sa mga performance niya, ay nakalimutan ng kanyang mga magulang ang birthday niya. Nasa kotse sila habang pauwi at tahimik lang si Kyle sa likod ng sasakyan. Napansin ito ni Azon, kaya nilingon niya ang anak. Kyle, bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba masaya sa naging performance mo kanina? Tanong nga ni Azon. Masaya po pero... Napayuko si Kyle at mahina ang sagot. Pero ano? Tanong ni Venus pinipigilan ng pagngiti. Wala po. Sabay ling na nga lamang ni Kyle. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Nang makarating sila sa bahay, dumaan muna sila sa madilim na sala. Wala ni isang ilaw na nakabukas, tila ordinaryong gabi lamang yun. Napakunot ang noon ni Kyle at nagsasalita na sana nang pagpasok nila sa loob ay bigla na nga lamang si Kyle nang may sumalubong nga rito. Surprise! Biglang lumiwanag nga ang buong bahay at bumulaga kay Kyle ang isang malaking birthday banner na may nakasulat na Happy Birthday Kyle. Kasabay nito may lumabas nga na confetti, may mga lobo at may malalaking cake na may kandila nga sa gitna ng mesa. Kasama nilang naghintay ang ilang staff sa studio pati nga ang ilang bagong kaibigan ni Kyle sa music industry. Napanganga nga sa sobrang saya si Kyle at halos hindi siya makapaniwala. Akala ko po nakalimutan niyo. Mahinang sabi na nga lamang ni Kyle. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Azon, lumuhod sa harapan ng anak at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Kyle anak, paano namin makakalimutan ang espesyal na araw na to? Ikaw ang pinakamahalagang regalo sa buhay namin ni mama mo. Nakangiting saad nga ni Azon. Tahan-tahang lumapit nga si Venus at hinaplos ang buhok ni Kyle. Anak, hindi mo na kailangan mag-alala. Habang buhay namin ipagdiriwang ang dapat, bawat tagumpay at mahalagang sandali sa buhay mo. Happy birthday, Kyle. Saad naman ni Venus. Napahagulgol nga si Kyle. Sa sobrang saya, yumakap nga ng mahigpit sa kanyang ama at ina. Salamat po at mahal na mahal ko po kayo. Naluluhang saad nga ni Kyle sa bisig ng magulang. Napapailing naman si Azon habang hinahaplos ang likod ng anak. Mahal na mahal ka rin namin anak, lagi mong tatandaan yan. Habang nakayakap nga si Kyle, sa kanyang mga magulang ang buong kwarto ay puno ng ngiti at masayang halakhak. At sa gabing yun walang katumbas na ligayang nadama ng bawat isa. Masaya at puno ng halakhak ang buong bahay habang kumakain sin Azon, Venus at Kyle. Kasamang mga kasambahay at mga tumulong sa sorpresa. Napapalibutan sila ng masasarap na pagkain at kitang-kita sa mukha ni Kyle ang labis na saya. Ang saya-saya ko po, Papa, Mama. Ito na yata ang pinakamasayang birthday ko. Masiglang sabi nga ni Kyle habang sumusubo ng cake. Deserve mo yan anak. Dahil mabait kang bata at napakasipag mo. Sagot ni Venus. Hinaplos ang buhok ng anak. Ngunit habang nagkakasiyahan, biglang tumayo si Azon. Dahilan upang mapatingin sa kanya si Venus at ang lahat ng naroon. Sa gitna ng masayang selebrasyon, lumapit si Azon kay Venus, inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Venus. Napasinghap si Venus, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang buong paligid ay napuno ng kilig at sigawan mula sa mga kasambahay, pati na rin sa ilang staff ng music studio na dumalo sa party. Nagningning ang singsing na hawak ni Azon, kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nanginginig ang kamay ni Azon habang nakatingin kay Venus, pero buo ang loob niya. Venus, panimula ni Azon. Ilang taon kong pinaghandaan ang araw na to. Nung nag-aaral pa ako, sa Amerika iniisip ko na kung paano kita pakakasalan. Kung saan tayo ikakasal at kung paano ko sisiguraduhin na magiging masaya ang buhay mo sa piling ko. Ani nga ni Azon. Nangingilid na nga ang luha ni Venus. Hindi makapaniwala sa narinig.
Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming taon tayong hindi magkasama, maraming pagkakataong hindi ko naibigay ang dapat para sa'yo at kay Kyle. Pero ngayon gusto kong bumawi. Patuloy nga ni Azon. Napabuntong hininga siya bago tumuloy. Venus, ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang babaeng gusto kong tawaging asawa at ikaw lang ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak natin. Halos hindi makahinga si Venus sa sobrang emosyonal. Kaya gusto kong itanong. Nanginginig ang boses ni Azon, bakas nga ang kabat excitement. Papayag ka bang pakasalan ako? Muli mo ba akong bibigyan ng pagkakataon na bumawi? Kinakabahan na tanong ni Azon. Isang segundo ng katahimikan. At pagkatapos bumagsak nga ang luha ni Venus, tumangos siya habang umiiyak. Oo, Azon. Ikaw lang lalaking minahal ko at mamahalin ko hanggang sa tumanda ako. Sagot ni Venus na ikinatuwa naman ng marami. Mabilis na isinuot ni Azon ang sing-sing sa daliri ni Venus. At sa sandaling yun walang ibang maririnig kundi hiyawan at palakpakan mula sa lahat ng nasa paligid. Congratulations, Ma'am Venus and Sir Azon. Sigaw ng mga kasambahay, mga staff at pati na nga rin ng mga kaibigan nila sa music industry. Si Kyle naman, tumalon sa tuwa at pumapalakpak habang nangingislap nga ang mga mata. Tuwang-tuwa pa nga ang sigaw ni Kyle. Napuno ng tuwa at halakhak ang buong bahay. Hindi nag-aksaya ng oras si Venus at yumakap ng mahigpit kay Azon, ramdam ang init at pagmamahal ng lalaking minahal niya noon at minamahal pa rin niya ngayon. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at punong-puno ng damdaming halik. Isang halik na punong-puno ng pangako at pagmamahal. Sa pagkakataong ito, wala nang hadlang sa kanilang pagmamahalan. At sa wakas, ang matagal ng pangarap ni Kyle, ang magkaroon ng isang buong pamilya. Hindi mapakali si Azon habang palakad-lakad sa harap ng altar. Kinakagatang labi at panay ang sulyap sa malaking pinto ng simbahan. Ang 5 minutong pagkaantala ni Venus ay parang 5 taon para sa kanya. Baka nagbago ang isip niya. Mahinang bulong ni Azon sa sarili. Hindi napansin na napalakas nga ang boses niya. Napailing na nga lamang si Willie, ang matalik niyang kaibigan at best man bago marahas na hinila si Azon paharap sa kanya at niyog-yog ng marahan. Pre, hinay-hinay lang. Baka mamaya himatayin ka na sa kaba mo. Darating yun, relax ka lang, okay? Ani pa nga ni Willie pero may tawa nga sa boses. Paano kung hindi? Paano kung naisip niyang hindi niya talaga ako mahal? Napatigil si Azon sa pagsasalita. Hindi na nga nakatiis pa si Willie at muling niyog-yog si Azon. Tama na yung kapraningan mo, alam mo dapat bawasan mo ang pag-inom ng kape. Sobrang energetic mo pero ang utak mo kung saan-saan napupunta. Natatawang sabi pa nga ni Willie. Narinig ng ilang bisita ang usapan nila kaya nagtawanan ng ilan. May sumigaw pa nga ng kalma lang Azon, kaya lalong lumakas ang halakakan sa loob ng simbahan. Ngunit biglang tumigil ang tawanan ng bumukas ang malaking pinto. Kasabay ng pagtugtog ng wedding march, lumitaw si Venus sa pasilyo. Napapalibutan ng liwanag mula sa araw na tumatama sa kanyang wedding dress. Halos mapanganga si Azon sa kanyang nakita. Si Venus, sa suot niyang eleganteng puting gown, ay tila isang diwata na bumaba mula sa langit. Ang mahaba at bahagyang kulot na buhok nito ay malayang bumagsak sa balikat at ang bawat hakbang ni Venus ay parang isang malamyos na tugtugin. Si Kyle ay nasa gilid at nakangiti habang pinapanood ang kanyang ina. Si Kyle mismo ang flower boy at nang makitang natulala ang kanyang ama, mahinang bumulong ito kay Willie. Tito, bakit parang iyak si Papa? Tanong nga ni Kyle bahagyang nakakunot ang noo. Natawa na nga lamang si Willie at tinapik ang ulo ni Kyle. Ganyan talaga pag sobrang saya at pagmamahal. Sa wakas kasi kakasal na sila ng mama mo. Sagot naman ni Willie. Nang makarating nga si Venus sa altar, hindi na napigilan ni Azon ang sarili. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Venus at hinila ito sa isang mahigpit na yakap. Akala ko hindi ka na darating.
Bulong pa nga ni Azon tama ang panginginig ng sariling boses. Napatawa na nga lamang si Venus. Sa kanya hinaplos ang likod ni Azon. Azon, sinasabi ko na nga be, masyado kang prening, na traffic lang ako. Tugon naman ni Venus habang pinipigilan ang luhang ng tuwa. Pinunasan ni Azon ang kanyang mga mata, saka napangiti. Muntik na akong himatayin sa kaba. Akala ko iwan mo na naman ako at hindi natutuloy sa kasal natin. Mangiyak-iyak na sagot pa nga ni Azon. Bago pa matapos ni Azon ang sasabihin, bigla nga niyang hinawakan ang mukha ni Venus at mga halikan nga ito. Nag-echo sa buong simbahan ng malakas na ubo ng pare. Lahat ng bisita na patawa na nga lamang at pati si Venus na pailing. Azon, mamaya na yan. Hindi pa tapos ang seremonya eh. Sabi nga ng pare, ngunit may tawa pa rin ang tinig nito. Nagtawanan ng lahat habang si Azon naman ay nagkakamot ng ulo. Mukhang nahihiya. Sorry po, Father. Hindi ko napigilan. Sagot ni Azon na ikinalakas nga nang lalo ng tawanan ng mga bisita. Si Venus naman habang nakatingin kay Azon, napangiti lang. Mahinang kirurot nga niyang tagiliran ng lalaki bago lumapit at bumulong. Huwag kang mag-alala, tuloy ang kasal. At mamaya hindi mo na kailangan pigilan ng sarili mo. Sa sinabi ni Venus, halos mapatalon nga sa saya si Azon. Hindi na kaagad makapaghintay sa Azon, nasundan kaagad si Kyle. Makalipas ang ilang buwan mula ng ikasal, sina Azon at Venus, tuluyan na nilang tinupad ang pangarap nilang manirahan sa dream house nila. Isang malawak at eleganteng bahay na may tanawin ng bundok at lawa. Ito ang lugar na dati nilang pinapangarap noong bata pa sila at ngayon ay naging kanilang tahanan kasama si Kyle. Ngunit isang umaga, may sorpresa si Venus kay Azon. Habang nakaupo ito sa balkonahe, dahan-dahang lumapit si Venus, dala ang isang maliit na kahon at inilapag ito sa kandungan ng asawa. Ano to? Tanong nga ni Azon sa kinalikan ng noon ni Venus. Ngumiti si Venus, nangingislap ang mga mata sa saya. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Azon ang kahon at bumuhad ang dalawang maliit na sapatos ng pangsanggol. Nanatili nga siyang nakatitig doon ng ilang segundo, parang iniisip kung anong ibig sabihin nito. Hanggang sa biglang lumawak nga ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin. Hindi na nagawang tapusin pa ni Azon ng salita. Tumango si Venus. Oo, buntis ako. Magkakaanak na ulit tayo. Masayang balita nga ni Venus. Halos mahulog nga si Azon sa upuan sa gulat. Sasabog na nga yata ang puso ni Azon sa tuwa. Napatili na nga lamang si Venus nang biglang yakapin siya nang mahigpit ni Azon. Halos mapatalon nga sa tuwa. Ang tagal kong hinintay ito. May baby na naman tayo. Hindi lang isa kundi kambal. Hindi mapakali si Azon habang hinahaplos ang tiyan ni Venus. Parang hindi makapaniwala. Napangiti si Venus. Oo, kambal, Azon. Ngunit matapos ang kilig at saya, nagsimula na nga ang pagiging sobrang protective na Azon sa asawa. Tama na yan. Saway na nga lamang ni Azon. Nasa kusina noon si Venus, nakatayo sa harap ng kalan at nagpiprito nga ng itlog nang biglang sumulpot si Azon at marahang hinila nga siya palayo. Azon, itlog lang to, hindi naman delikado. Reklamo nga ni Venus pero agad nga siyang pinaupo ng asawa sa dining table. Walang pero-pero. Ako nang magluluto, ayoko nang mausok na nalalanghap mo o baka madulas ka pa. Pagdadahilan nga ni Azon. Napatingin si Venus kay Kyle, naabala sa pagkain ng pancake at sabay nga silang napailing. Napangiwi na nga lamang si Kyle at natawa nga si Venus at ginulo ang buhok ng anak. Habang abala si Azon sa pagluluto, pasimpleng nilambing nga ni Venus ang asawa. Lumapit siya mula sa likod at yumakap kay Azon. Alam mo, Azon, ang sweet mo kapag ganyan, para tuloy akong reyna rito sa bahay. Sad pa nga ni Venus. Dahil reyna ka, Venus, kaya dapat i-spoil kita. Usal naman ni Azon. Muli nga siyang hinalikan ni Azon sa noo bago tinapos ang niluluto. Simula noon, halos hindi na umaalis ng bahay si Azon. Nagpaalam siya sa kanyang management na magwo-work from home na lamang siya upang personal na alagaan si Venus at ang kanilang anak. At nang mas malaki na ang tiyan ni Venus,
Lalo pang lumala ang pagiging overprotective ni Azon. Minsan, habang abala siya sa laptop, biglang lumapit si Venus at sumampa sa kandungan niya. "Hindi ka na umalis sa harap ng laptop mo ah. Namimiss na kita." Pulungan ni Venus habang hinaplos ang batok ni Azon. Napangiti si Azon at ipinatong nga ang kamay sa bewang ni Venus. "Palagi kitang binabantayan ah. Dito lang naman ako mahal, hindi nagtagal." Lumalim ang titigan nila. Marahang inilapit ni Azon ang mukha niya kay Venus hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at mainit na halik. Unti-unting tumindi ang kanilang yakapan. Halos hindi na nila pansin ang paligid nang magsimulang gumapang ang kamay ni Azon sa likuran ni Venus. Akmang huhubarin ang damit nito nang biglang may kumatok. Mama, may bisita ka raw. Saad nga ni Kyle mula sa labas ng kwarto. Kapwa napakurap naman sila Venus at Azon parang binuhusan ng malamig na tubig. Napahiling si Venus habang natatawa. At si Azon naman ay napahilot nga sa sentido. Mukhang naiinis sa pagkantala. "Kyle anak, mamaya na yung bisita." Sagot naman ni Azon. Sabi ni mga nang Lucy, importante raw. Sagot nga ulit ni Kyle. Napabuntong hininga na nga lamang si Azon at bumaling kay Venus. "Lagi nilang may sagabal mahal." Pulong nga niya. Ngumiti si Venus at hinaplos ang pisngi ni Azon. "Bawi ka na lang kapag naipanganak ko na ang kambal natin ha?" Malambing pa nga natugon ni Venus. Napangiti si Azon at mabilis na ninakawan ng isa pang halik si Venus bago ito bumaba mula sa kandungan niya. "Asahan ko yan. Sabik na ako sa'yo." Usal pa nga ni Azon at napangisi. Pagbaba ni na Azon at Venus mula sa kanilang kwarto, bumungad sa kanila ang dalawang taong hindi nila inaasahang makikita, ang mga magulang ni Venus. Natigilan si Venus, kasabay ng panlalamig ng kanyang katawan. Ilang taon na rin ang lumipas mula noong huli niyang nakita ang kanyang mga magulang at ngayon nakatayo sa harapan niya, may lungkot at pagsisisi sa kanilang mga mata. Dahan-dahang lumapit nga si Venus. "Paano niyo ako nahanap?" Mahinang tanong nga nito. Sa halip na sumagot kagad, biglang tumulo ang luha ng kanyang ina at mabilis nga siyang niyakap. Sabay banggit nga ng paulit-ulit ang salitang "anak ko." Nanginginig nitong sabi habang mahigpit na nakayakap kay Venus. Tila ayaw na siyang pakawalan. Nagulat si Venus. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng yakap mula sa kanyang ina. "Matagal ka na naming hinahanap, Venus." Patuloy nga ng kanyang ina habang umiiyak. "Simula nung lumayas ka, araw-araw kitang hinahanap. Araw-araw kong pinagsisisihan ng pagpapalayas sa'yo. Hindi ko dapat ginawa yun, anak." Pero ng pagsisising sad pa nga ng ina. Tumingin si Venus sa kanyang ama at nakita niya rin ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. "Noong mga nakaraang taon, pilit ka naming hinanap, pero hindi ka namin mahanap. Hanggang nitong taon lang, napanood ka namin sa TV kasama si Azon at Kyle. Doon lang namin nalaman kung saan ka hahanapin." Sabi ng kanyang ama at mababa nga ang boses. "Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa napuntahan ka." Dugtong pa ng kanyang ina. "Kahit hindi mo man kami matanggap, kung hindi mo kami mapapatawad, ayos lang. Pero kung papayagan mo lang sana kaming bumawi." Hindi na napigilan ni Venus ang pagtulo ng luha niya. Mula noon, inisip niyang baka hindi na siya hinahanap ng kanyang pamilya. Baka tinanggap na lang nilang wala na siya. Pero ngayon, narito sila, humihingi ng tawad, nagsusumamong tanggapin muli. Marahang inabot ni Venus ang kamay ng ina niya at hinawakan ito. "Matagal ko na kayong pinatawad, ma, pa. Pero natatakot lang po ako na bumalik. Natatakot ako na baka hindi niyo rin po ako tanggapin. Natatakot akong baka masaktan lang ulit ako." Dagdag nga ni Venus. "Anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi pero handa kaming gawin ang lahat para mapatunayan sa'yo kung gaano kami nagsisisi." Patuloy na lumuluha nga ang kanyang ina at ama. Unang yumakap si Venus sa magulang. Nag-iyakan silang tatlo habang tahimik na nanonood sina Azon at Kyle. Maya-maya,
Lumapit si Azon at marahang hinaplos ang likod ni Venus, saka humarap sa kanyang mga biyenan. Maraming salamat po. Alam kong hindi naging madali ang lahat para kay Venus. Pero masaya akong makita siyang muling kasama kayo. Mahinahong sabi nga ni Azon. Nagpunas nga ng luha ang ina ni Venus at nilapitan si Azon. Saka hinawakan nga ang kamay nito. Azon, maraming salamat sa iyo. Alam naming hindi naging madali ang lahat para kay Venus. Pero andyan ka at agad mo siyang nahanap. Pasensya na rin kung nadamay ka pa sa galit namin noon. Galit ang pinairal ko kay Venus noong panahon na nabuntis siya. Humihingi ng tawad na saan pa nga ng ina. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa anak namin. Kaya nagpapasalamat kami sa'yo, Azon. Sabi ng ama ni Venus. Mahal ko po ang pamilya ko kaya gagawin ko po ang lahat para bumawi kay Venus. Papasayahin ko si Venus kaya wag po kayong mag-alala. Nakangiting sabi nga ni Azon at tinawakan ng kamay ni Venus. Biglang tumakbo nga si Kyle palapit sa kanila, sabay yakap sa lolo at lola niya. Natawa na nga lamang ang magulang ni Venus at niyakap ang apo. Ang laki-laki mo na, Kyle. Bulalas nga ng kanyang lola. Tuluyang guminhawa ang pakiramdam ni Venus sa gabing iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Venus na buo na ang kanyang pamilya, kasama si Azon, Kyle, at ngayon ang kanyang mga magulang. Sa gabing iyon, natanto ni Venus na minsan ang tunay na pagpapatawad ay hindi lang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa iba, kundi pati sa sarili. Lumipas ang 6 na buwan at ngayon ay malaki na ang tiyan ni Venus. Dahil kambalang kanyang dinadala, mas lalong nahihirapan siyang gumalaw. Hindi maikakaila ang pag-aalala sa mukha ni Azon habang binabantayan ng asawa niya. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Azon habang hinihimas nga ang likod ni Venus na nakaupo sa sofa. Okay lang ako, mahal. Ang importante, ligtas ang babies natin kapag inilabas ko na sila. Nakangiting sad ni Venus habang hinahaplos ang tiyan. Ngunit kahit anong sabihin ni Venus, halata pa rin ang kaba sa mukha ni Azon. Kahit si Kyle hindi maitago nga ang pag-aalala. Niyakap nito ang tiyan ng kanyang ina at marahang bumulong. Baby, sana maging ligtas kayo ng mama mo kapag lumabas na kayo, ha? Napangiti nga si Venus at hinaplos ang ulo ni Kyle. Sigurado yan na nakalam kong sabik ka nang makita ang mga kapatid mo. At tila sumagot ang mga sanggol. Biglang may sipa mula sa tiyan ni Venus dahilan para mapatalon si Kyle sa gulat. Saad pa nga ng bata habang tumatawa na ang lilikod daw nila. Manang-mana sa'yo. Biro naman ni Venus kay Azon. At bakit ako na naman? Kunot noong tanong naman ni Azon pero halatang natutuwa rin siya. Ngunit sa gitna ng masayang usapan biglang nanlaki ang mga mata ni Venus nang maramdaman ng mainit na likidong bumalot sa kanyang hita. Kasabay nun, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Azon, manganganak na ako. Saad nga niya. Sa isang iglap tila nag-freeze ang utak ni Azon na natili nga siyang nakatitig kay Venus, hindi gumagalaw. Azon! Muling tawag nga ni Venus. Napaawag na nga lamang ng labi si Azon at gulat na gulat. Hanggang sa napangwi nga si Venus sa sakit at biglang yugyugin nga siya ni Kyle. Papa, ano pa si Mama? Tuon lang natauhan si Azon. Napatingin nga si Venus sa kanya na parabang sinasabing, ano sa tingin mo? Pero imbes na pagalitan nga ang mister, tinawanan lamang niya ito kahit na sumasakit na ang tiyan niya. Relax ka lang, mahal. Ako na itong manganganak pero ikaw ang natataranta. Natatawang sabi ni Venus kahit na namimilipit na nga siya. Oo nga pa, dapat ikaw ang kalmado pero ikaw pa yung parang manganganak. Natatawang sabi ni Kyle. Pero imbes na kumalma, mas lalong natulala si Azon. Teka lang, bag, hospital, sasakyan. Hinga lang, mahal, akong bahala. Nagmamadaling tumakbo si Azon sa kwarto para kunin ang bag ni Venus. Sa sobrang pagmamadali niya, muntik pa nga niyang makalimutan kung saan ito nakalagay. Nasa may hagdan na nga siya nang biglang bumalik ulit sa kwarto. Mahal, saan mo nga pala nilagay yung bag? Tanong nga ni Azon. Nasa tabi mo lang.
Sagot ni Venus, pinipigilan ng matawa sa sobrang taranta. Kinuha na nga ni Kyle ang bag at iniabot nga sa ama niya. Pa, please lang mag-focus ka. Kahit si Kyle kinakabahan na nga rin sa ginagawa ng ama. Pawis naman si Azon habang inalalayan nga si Venus papunta sa sasakyan. Napangiwi si Venus sa bawat takbang pero hindi niya maiwasang matawa sa sobrang stress na asawa niya. Nakasunod na nga lamang si Kyle. Nangingibabaw nga ang excitement sa kanyang muka. Kinukulit naman siya ni Kyle na bilisan na. Pawis si Azon habang sinisigurado nga na ligtas si Venus. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at halos sagasaan na nga ang pinto ng garahe sa sobrang pagmamadali. Hinga ka lang mahal, hinga lang, huwag ka mag-alala, dito ako. Natatarantang sa adaman ni Azon. Azon, ikaw ang huminga. Saka huwag ka masyadong nagmamadali, baka tayo naman ang maaksidente bago pa ako manganak. Sa adaman ni Venus, kahit namimilipit na nga sa sakit. Sa sobrang kaba, napahapak nga ng malakas si Azon sa gas pedal. Dahilan para mapaatras bigla ang sasakyan. Sa harap tayo pupunta, hindi pa atras pa. Sigaw ni Kyle. Tama, ang dami kong iniisip. Sagot ni Azon habang inaayos ng pagmamaneho. Habang tumatakbo ang sasakyan papunta nga sa ospital, nagkatinginan sina Venus at Kyle. Sabay silang napabuntong hininga at sabay ding napailing. Ang papa mo anak, parang unang beses palang magka-baby. Natatawang sabi na nga lamang ni Venus. Humagikgik naman si Kyle. Nasa loob na nga ng ospital sina Azon, Kyle at Venus. Isang oras nang nasa loob ng delivery room si Venus at sa bawat minutong lumilipas, palakas ang kaba ni Azon. Palakad-lakad siya sa harap ng pintuan. Paulit-ulit kinakausap ang nurse na nakabantay. Sigurado po ba kayong magiging maayos ang lahat? Wala bang magiging problema? Wala bang masamang mangyayari sa mag-ina ko? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Azon. Ramdam ang tensyon sa kanyang boses. Napabuntong hininga ang nurse bago ngumiti ng bahagya. Sir, wag po kayong masyadong mag-alala. Magiging maayos lang po ang lahat. Healthy po ang mag-ina nyo. Kaya ligtas sila. Napahinga ng maluwag si Azon. Kahit na ang kaba sa kanyang dibdib, hindi pa rin tuluyang nawawala. Samantala si Kyle naman, tahimik na nakaluhod nga sa tabi ng upuan. Nakapikit nga at taimtim na nagdarasal. Lord, sana po ligtas si mama at ang kambal kong kapatid. Sana po hindi po siya masaktan ng sobra, gusto ko na po silang makita. Hanggang sa biglang bumukas nga ang pintuan ng delivery room. Mabilis na lumapit si Azon sa doktor. Halos hindi na nga makahinga sa kaba. Dok, kamusta po sila? Agad na tanong ni Azon. Ngumiti ang doktor at tumango. Maayos na po, maaari na po kayong pumasok. Parang nabunutan ng tinik sa Azon, halos tumakbo siya papasok ng kwarto kasunod si Kyle. At nang makita niya si Venus na nakahiga sa kama, may bahagyang pagod sa mukha nito pero may malambing na ngiti. Napaluha si Azon. Sa tabi ni Venus nakahiga nga ang kambal nilang anak. Lumapit si Azon at mahigpit nga na niyakap si Venus. Mahal, sobrang naglala ako. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo, salamat at kinaya mo. Usal pa nga ni Azon. Hinaplis ni Venus ang pisngi ni Azon. Kasabay ng paghalik nga rin ni Azon sa noo ni Venus. Lumapit ang doktor at ngumiti sa kanila. Congratulations po Mr. and Mrs. Arcilia. Isang baby girl at isang baby boy po ang kambal niyo. Masayang balita nga ng doktor. Halos hindi makapaniwala si Azon. Napatingin siya sa dalawang sanggol na ngayon ay mahimbing na natutulog. Napatanong na nga lamang kung okay lang ba ang kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Tumango naman si Venus. Oo naman anak. Huwag kang mag-alala, masaya ako dahil dumating na ang kambal mong bunso. Ani nga ni Venus. Unti-unting lumapit si Kyle at marahang hinawakan din ang maliliit na kamay ng mga kapatid. Napangiti ito punong-puno ng saya. Ang liit nila mama pero ang cute nila. Excited na po ako maging kuya. Hindi napigilan ni Azon ang mapangiti habang pinagmamasdan ng anak. Hindi nagtagal. Inilapit ng mga nurse ang kambal sa kanila. Pinapahawak kay Venus at Azon bago ito dalhin sa nursery room. Dahan-dahang kinuha ni Azon ang isa sa mga sanggol
ang kanilang baby girl. Nang marinig niya ang mahina, ngunit malinaw na iyak ng bata, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Ito na ang pamilya niya. Hinaplos niya ang maliit na noo ng anak at marahang hinalikan. Sunod niyang niyakap si Venus at Kyle sa kamahina pero puno ng emosyon na bumulong. Salamat sa pagbibigay ulit sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng pamilya, mahal. Ikaw ang pangarap ko. Emosyonal nga na sa Adneson. Niyakap siya pabalik ni Venus at Kyle at sa sandaling iyon, alam nilang nagsisimula na ang bagong yugto ng kanilang buhay kasama ang kanilang bagong mga anghel. Ang kwento ni na Azon at Venus ay puno ng emosyon, sakripisyo at tagumpay. Isa itong paalala na sa buhay, kailangang maniwala ka sa sarili mong pangarap kahit pa masakit ang mga desisyong kailangan mong gawin para dito. At kung tunay ang pagmamahalan, kahit gaano man kayo kalayo sa isa't isa, magtatagpo pa rin kayo sa tamang panahon. Natutunan din natin na ang pagtitiwala sa isa't isa ay mahalaga sa anumang relasyon. Tulad ni Venus na hinayaang tuparin ni Azon ang kanyang pangarap, kahit nangangahulugang magkalayo sila, pinili pa rin niyang umintindi. At higit sa lahat, ang pagmamahal ay hindi lang basta salita, kundi isang pangako na magsasama kayo habang buhay. Isang makabagbag damdaming paalala na kahit mawalan ka man ng tahanan o pamilya, may puwang pa rin sa puso para sa kapatawaran, pag-unawa at pagbabalik loob. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Venus at Azon. Maraming salamat po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa lahat ng mawalang sawang nanunood. Thanks for listening and God bless everyone.